Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRE channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa status nila Kim and Paolo. Status nilang dalawa, status ng kanilang project mga kakipi, and ang pagpapaalam ni Kim ng mas maaga po sa kanilang mga fans. Pero bago tayo magsimula, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan po sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! And dumako naman po tayo ngayon sa pagbabasa ng komento mula sa ating mga subscribers upang malaman ang kanilang mga reaksyon hinggil po sa mga previous update kina Kim and Paolo, at bilang pasasalamat na rin na walang sawang pag-support at pagtutok sa ating pong mga balita araw-araw. So, ang comment na napili natin for tonight ay nagmula po kay Miss Norma Dayag. Sabi niya rito, "Good AM Gandara. Well, we just arrived attending the Mass, first Sunday of the month. So, me as a regular senior who don't skip attending Mass, so as usual, I prayed for them both. Gandara, are all your vlogs legit? Not that I doubt you, but many vlogs about the Preki issue are contradicting. The issue regarding this are really a confusing on our part, especially seniors. So wanted Kimi to have a child of her own because she is on late 30s. Then the tendency is she is capable of miscarriage. For the nature of her work, if that preggy, okay lang sa amin, seniors. Kimi knows what is the best for her. She is reared with positive values and good traits. So we wanted her to be safe in all her works. Bashers, all your bash will bounce back on your idol. Godless KP and all their legit fans, vloggers, families, and friends, Senior and Aki. But keep the most of it, Gandara." Ayan, maraming salamat sa komento, Miss Norma Dayag. And ang masasabi ko lang po dito sa pagbubuntis issue ni Chinita Princess ay hindi pa po siya legit mga kakimpaw talaga. Ayan, to be honest with you, isa rin po ako sa mga umaasa na sana'y totoo na nga kasi nasa late 30s na nga po si Kimi, di ba? Hindi naman sa prone to miscarriage mga kakimpaw. It's just that, mahirap subaybayan yung paglaki ng bata kapag ikaw ay tawag dito, late 30s na o baka 40s na mga anak mga kakimpaw, di ba? Mas maganda yung talagang hanggang sa pagdalaga or pag magkaroon na ng Diyosawa, anak mo ay nasusubaybayan mo mga kakimpaw. Yung iba nga nagsisisi na 30 na, 40 na, ang anak nila kinder pa lang. Anyway, ayun nga, sana'y totoo. So, medyo contradicting nga mga kakipi, no? Kasi sumayaw nga si Kimi, nag-heels pa ng mataas si Kim. Bawal yun, di ba, pagbuntis. Nag-jeans pa si Kim. Bawal din yun pagbuntis kasi mahigpit, di ba, mga kakimpaw. Yun mga ganung bagay. So, medyo contradicting, but andun pa rin tayo sa pag-asa dahil nga may tummy, may usbong, di ba mga kakimpaw, tapos hindi na rin ang jogging and all. So, ewan, kapit na lang talaga mga kakimpaw. Palakasan na lang talaga ng kapit at dasal mga kakipi. Samantala, sabi naman dito sa isang post, nung nalaman ko ang status ng Kopino, naghintay ako ng tamang panahon before ako mag-share dito. Kasi same din sa director ng movie ng Kimpaw. Sa tamang panahon din ay pwede ko na ma-share. Pero sa nakikita ko mukhang kilala nyo na. Masyadong matatalino ang Kimpaw Lancia. Paparating pa lang na amoy na natin. Na ma-manifest na natin. Nahuhulaan na natin.
Wala akong GC pero tingin ko marami sa inyo ay alam na kung sino ang direktor ng Kim Pao movie. Ayoko lang muna manggaling sa akin kasi wala akong go signal at sa posisyon to announce it. Hashtag Kim Pao, hashtag Kim Chu, hashtag Paolo Avellino. Gayon pa man ay napakaswerte mo. Ayan, Carlos Miguel, dahil isa ka talaga sa mga nabubulungan ng mga legit sources. Ayan, nakakatuwa at nakakataba ng puso. Kahit wala namang clue, di ba, mga Kimpaw? Nun pa lang sa feeling namin na masayang masaya kayo, ibig sabihin, maganda at pinaghahandaan talaga ng Kimpaw ang kanilang magiging movie. So anyway, about sa Kopino, alam na pala yung status, no, mga kakimpaw, na hindi po na matutuloy. Hindi muna postpone muna yung taping. Kasi dapat November pa palabas ng mga kakimpaw. Pero November sisimula na. Pero may naisingit. I think singit talaga tong MMFF, no? Ano lang sa kanila. Isiningit lang din, nag-go sina Kim and Paolo sa MMFF. Syempre, sino ba namang hindi? First time nila yan. And sure, pangarap din nila na makapasok sa MMFF, di ba? Anyway, kung okay naman sa Prime, di walang problema, mga kakimpaw. Yun nga lang, ang ibang Kimpaw lunches super excited. Gustong-gusto nang mapanood ang Kopino. Lupet, ito po ay ano po sa Korea, 'di ba? Magsushoot po sila sa Korea, may mga scenes sa Korea. Meron pang imported na actor, mga kakimpaw. Pero ang dahilan naman ito ay another project ng Kimpaw. So walang problema, no? Kaya po natin maghintay. At least 2 projects at a time. Sigurado na ang 2 projects ng Kimpaw. Hindi tayo magkikrave ng sana after Kopino, may susunod agad na proyekto. Dahil bago pa mag-Kopino, ay may another project na naman sila. Samantala, pag-usapan naman natin ang tungkol po dito, mga kakimpaw, sa Pau Match, kung saan yung iba naman po ay naging nega sa post ni Paolo Avellino na may repost kasi si Pau tambalan nilang dalawa ni Maha Salvador. Ito po ay para sa International Friendship Day, mga ka-KP. So, I think wala naman pong ibang dahilan si Paolo Avellino kaya po may pag-shared post po nito, mga kakimpaw. Pero yung iba nagsiselos na agad. Kasi ang gusto nilang makita po sa account, timeline ni Paolo Avellino, mga pictures lang siguro nilang dalawa ni Kim. Connected lang po sa kanilang dalawa ni Chinita Princess, di ba? Kim post lamang, mga ganon. Kaya yung iba nagsiselos kasi may iba. Anyway, para naman po ito sa International Friendship Day. So, wala naman pong masama, mga kakimpaw. Even naman si Kim nagpo-post din po ng picture ng kanyang kaibigan, mga kakimpaw, diba? So, wala pong masama doon. Wala pong comeback. Sabi nila, may comeback na ba ang Pau Match kasi nagpaparamdam si Netflix, nagpaparamdam si Paolo Avellino. So, may kaba na po agad. So meron pang sumusulsul, mga kakimpaw. Sabi pa dito, ano kaya nafe-feel ni Red Flag Paolo Avellino kakapost lang niya kay Maha sa FB page na. Sakit nyo, Paolo Avellino. Nagharutan lang kayo pero hindi ka ginawa. At least ginamit ni M. Utak. For sure, mas kakampi pa si Pau kay Maha kaysa kay Prinsesa Chinita. Walang respeto kay Kim Chu, hashtag Kim Pao. O, diba? May pumatol naman agad. Laki yung apoy. Wala daw respeto kay Kim. May pag-post ng picture nila ni Maha, etc. Napaka-red flag daw. Pero isa lang masasabi ko, ang mga malilasyoso lamang po ang makakaisip ng ganito, mga kakimpaw. Yung mga, ugali, pang basura, mga kakimpaw, di ba? Samantala, narito naman ang post si Chinita Princess ng isang araw. After nga po ng kanilang mga kaganapan,
Ang daming ginawa pala nila Kim and Paolo Avellino, no, nung mga nakaraan. As in, long day daw. Sabi niya, survive today's long day from yesterday's long day. So, parang 2 days of work, mga kakimpaw. Time to prep for tomorrow's long day. So, ayan na, nagpapaalam na si Kim sa mga fans na mayroon siyang long day, mga kakipi. So, magiging bisihan. And yun po ang dahilan kung bakit wala po si Kim kahapon sa showtime. Nagpaalam na po si Kimi agad-agad, kaya alam na po natin kung nawala man si Kim sa showtime. Kasi nagpaalam na po siya sa mga fans. Samantala, sabi naman dito ng isang fan, huwag ka muna mag-showtime, Kimi. Mag-concentrate ka muna dito para hindi mabigla katawan mo. Lalo na hindi kagandahan ng weather. Okay lang, kasi mostly Kim Pao fans meron. So, weekend lang, nood showtime na diretso. Thanks at Princess Chinita and Paolo Avellino for giving us masterpiece project. So, focus na lang daw muna sa ginagawang movie, no? Huwag munang mag-showtime kasi ang panahon ay masama. So, hindi po natin alam, baka magkasakit siya kasi pinapagod niya yung sarili niya. So, concentrate muna sa isa. So, kayo guys, ano yung masisay tungkol dito? Comment nga lang po sa baba. Dito lang muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po muli sa mga susunod nating chika. Maraming salamat at ingat po palagi.